Nag-iba na medyo ang boses mo. Na-address ko naman na yung baby talk ko, hindi siya pilit or hindi ko siya pinili or hindi ko siya ginagawa para magpa-cute. Galing po siya sa, it's a trauma response. Galing din siya sa childhood ko. Pero ngayon, feeling ko mas kaya ko na siyang makontrol kasi. And because napagod na din ako sa comments, sa mga magko-comments, ang ganda-ganda naman niya, wag na lang sana niya buksan yung bibig niya. Parang, you know what, sige, pilit na nga natin, lumabas ka na nga. Parang I think nagkaroon ako ng ganun na moment na hindi ko naman kasi ito pinipili. Siguro, mas kaya ko lang kontrolin na. Well, lumabas. Nag-voice lessons ka ba? Hindi po. Oh, okay. Mas ano lang, mas kinausap ko lang sarili ko, I think. Oo, pero therapy, I asked you that before. If you remember, if you would consider therapy? Yes. I'm not constantly seeing a therapist now, pero psychiatrist, yes. Pero sa voice ko, hindi po ako nag-therapy. Mas ano lang, mina-mindset ko lang sarili ko every time na meron akong interview. When you go through healing, that's when your voice comes out. Yeah, I think so. And I think I'm just stronger and wiser or whatever. May 2 kids na din po kasi siya nung that time nung iniwan ko siya. And syempre parehong baby yun, sobrang laki ng gastos and siya din nagpapaaral sa akin nung that time. Nakikita ko po talaga na nahihirapan siya. And kahit wala siyang sabihin sa akin, I know na it's her responsibility na palakin ako, pag-aralin ako, pakainin ako. Pero I decided na lang po to move out. Doon na lang po ako sa poder po ako ni Papa. Napa-oo mo naman agad yung nanay mo? Hindi po, hindi niya alam nung that time. Bigla na lang po ako umalis. Ah, talaga? Yes, nagsulat lang ako ng letter. Ang nakakaalam lang po nun is ako, yung lola ko, at saka si Papa. Kasi alam ko po na hindi siya papayag pagka So, nung umalis ka, nagtampo ba sa'yo mama mo? Nung una po, nagtampo siya, pero while nasa Quezon naman po ako, pag meron akong mga special events, recognition day, graduation day, siya po talaga yung pupunta para magsabit sa akin ng medal. Yung Saltek na Abnoy daw, saan ka nag-base? You're basing your judgment kasi naka-dilat yung mata ko. Abnoy Saltek. Ang babaw naman ng basihan mo para sabihin mong may saltik yung tao. Did you know that there's a lot of politicians using drugs? Kapag tinignan mo, mukhang normal. It's hard to judge someone based on external. You need to know what is in the heart. Expressive ako talaga eh. Si IC, pag pinakinggan yung nanay ni IC, grabe emotions yun, nagkukwento lang. Ganun din ako eh. Tinanong mo, ba't niyo ako pina-adapt? Oo. Ba't niyo ako pinamigay? Kasi sabi ng nanay ko, habang umiyak siya, nahihiya daw siya dahil parang napangako na niya sa nanay ko na pag babae ako, ibibigay nila ako. Pag inaaway ako ng adoptive mom ko, pag pinapalo niya ako, nagagalit ako tapos parang sinisisi. Ayan, kasi pinamigay niyo ako, tinan niyo, pinapalo niya ako, ganun. But, kung hindi din dahil din sa adoptive mom ko, baka hindi rin ako nakatapos ng college, baka hindi rin ako artista, baka nasa probinsya ako, nagtatanim ako ng palay. Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Alam nyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, tsaka may mga lalaki. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. bakit ho kayo nadapa? Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Takbo! Sa pinakamabilis na takbo, gawin mo para makarating ka sa session hall. Ang sabi niya, kailangan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Eh, normal naman yan sa Senado. Walang minority na gustong manatiling minority forever. Kaya siya nandyan para hanggang botohan kay Sara Duterte sa impeachment. That's my duty, to vote. So they cannot question me for being here and to sit as a senator judge because it is my duty as a senator.